Po sa ating lahat. So, silipin po natin yung mga mapipisa at saka mga papisa natin, no? At saka yung nandirito po sa final brooder natin. So, ang setup natin dito, guys, ay, ayan, meron tayong automatic incubator. Ito yung main incubator natin for hatching, no? And meron din tayo ditong DIY incubator, no? So, ito po ay nagiging initial brooder ng mga kapipisa natin, no? Diyan sila nagpapalakas ng 1 day, 2 days bago natin ililipat dito sa ating final brooder po. Ayan, no? Kasi ang tendency po, no? Kapag halimbawa may kapipisa tayo rito, tapos may mga naunang napisa, at ilalagay na natin agad doon sa final brooder natin, ang nangyayari po, tinutukan nila yung pusod ng mga maliliit, no? So, naranasan ko po yan. Tinutukan nila yung pusod. And, ano pa nagiging problema po? Naaapakan nila, no? Hanggang sa manghina na po, no? So, yun. Kaya meron tayong setup dito na main incubator natin for hatching. Itong DIY incubator natin, for hatching din siya, pero nagiging initial brooder po natin, no? Sisilipin natin yan mamaya. And, final brooder natin, month old to 1 month to 1 week old, no? Dito po sila. And then, after nyan, kay mahina o malalakas yung mga sisiw, doon na po sa growing pen natin. Meron tayong growing pen 1 at saka growing pen 2. Bali, 12 kwarto po yun, no? So, yun. Tara, tingnan po muna natin tong incubator natin. Ayan. May bakante na po, no? So, wala pa tayong gaanong collection ng fertile eggs. Medyo humina po sa pangingitlog yung mga nasa range natin kasi medyo maulan, at saka hindi tayo gumagamit ng pure feeds, no? May semi-organic po pinapatuka natin sa kanila. So, ayan, meron pa po mapipisa, 2, 4, 6, 8, 9, no? Tapos, ito mga to po ay susunod na po itong mga to. Ayan. Okay. So, meron tayong bakanting 4. Meron naman tayong collection po doon, 3 yata, no? Baka ilagay na rin po natin dito, no? So, ayan, marami-rami pa rin po ito. Pero may isang game foul dito. Doon sa pinagkukuhanan po natin ng feeds, no, kay Uncle. Okay? So, ayan, sara na natin. Kasi may mga hatching pa. And, ito, for hatching din siya. Okay? Pero, ginawa muna nating ginawa po muna nating brooder. Ayan, no? So, yung iba dyan, pwede nang 12 na po to, no? 12 na tong papisa natin na Rhode Island Red. So, yung iba dyan, pwede na natin ipunta doon. Katulad nito. Ayan, no? Ito, lipat na natin. No? Kasi malalakas na sila. Okay? So, pwede na natin to. Di ba, mamaya to sisilipin din natin tong final brooder natin. Ayan, nasilip nyo na rin eh. No? Okay. Tapos, eto dito muna magpapalakas tong 10. Okay. Ayan po, no. So, sara na natin kasi lalamigin sila, no. So, yan, for hatching din tong DIY incubator natin. Pero, ginagawa natin na initial brooder po sila, no. So, 1 day, 2 days, maximum, dyan po muna mga pasisiw natin. Meron po tayong nire-repair, no? na incubator. Ayan, ito. Nire-repair po natin to kasi na kinat-ngat ng daga yung sensor niya, no? So, wala tayong electrical tape kaya hindi natin ma-test ngayon, no? So, tayo rin pong gumawa nito. Pinagawa to ng pinsan natin na may game farm, no? Pero ngayon, stock up na, kaya kinuha na lang natin. Sayang kasi, no? Sayang po, no? So, yun. Balik tayo dito sa ating sisiw. Silipin na muna natin sila. Ayun sila, oh. Ito, plastic lang po to, no? Pero nakakapapisa po tayo dito, no? Baka kasi may magtanong sa comment kung nakakapagpapisa ba tayo sa DIY incubator natin. Meron po. Check nyo lang po yung Facebook account natin. Ando doon po yung mga post ko regarding this nung wala pa tayong automatic incubator. Ito ang gamit talaga natin, no. 3 po to, yung dalawa na sa pilitan binili sa atin.
kahit hindi naman pambenta. Yan. Alright. So, dito naman po tayo sa final brooder natin. Siguro dito muna tayo sa mga mas maliliit. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan po, silipin po ulit natin to mga to kasi yun nga si mama, tinawag tayo dun sa kinal natin na manok, no? At ayan, may sis yung manok na kinatay natin, kawawa naman. So ayan, ilan na ba lahat to? 2, 4, 6, 8, ay, ang hirap bilangin, no? Ang hirap bilangin. So basta yan, ang ating mga naunang napisa na manok, no? Ayan sila. Okay? So, maayos na po yan. Mga yan. Dito tayo. Ito 2 weeks, 3 weeks, pwede na ibaba po, no? Pero yan, may alanganin tayong isa. Okay? So, lahat po to Rhode Island Red, no? So, lahat po yan, Rhode Island Red. Ayan. So, meron tayong alanganing isa, kawawa naman. Ganun po talaga, no? Kasama po sa breeding talaga yung ganyan. At, kailangan po nating tiyagain na magparami po talaga, no? Dahil yan ang nangyayari po, no? May mga umaalanganin, hindi nakakalabas sa itlog. Tapos paglaki po nila, almost 50% puro lalaki pa. Ayan, no? Kaya yun po nangyayari. So, ayan po. Okay, napaka-healthy po nila. Yun alanganin din yun, yung isang yun. Ayan. So, ganun po talaga, no? Kailangan natin maglipat dito. Kasi ang nangyayari po, ginagawa natin, pagkapisa po, no? 1 day, 2 days, stay po sila rito. Pag nakakatayo na, maliksi na, lipat na po rito. Itong kwartong ito yung nagsisilbi po na receiving area from initial brooder natin, no? Dito yung mga kapipisa halos, mga 3 days, 4 days old, no? Kapag medyo nagkabalahibo na yung pakpak at medyo malalaki na, nililipat na po natin dito. No? So, yun, nung plano natin magpagawa pa ulit ng isa pang brooder na ganito na 2 kwarto. Lalagay natin dito. Kasi, kailangan po at least 1 month, no? Na nandito yung mga pasisiw natin sa brooder. May pailaw tayo since artificial incubation po yung ginagawa natin, no? So, yun po. Shinare ko lang po kung paano yung proseso natin sa incubation, brooding, no? At saka shinare na rin natin kung ilan yung mga pasisiw natin, no? Na palabas ngayong batch 8, no? So batch 8 na po ito mga to. Batch 8 na sila lahat. Yung mga palabas dito sa automatic incubator natin, yung nasa initial brooder at saka yung mga nasa final brooder natin, batch 8 na po lahat yan, no? So, yan. Okay? So, after nila rito madaanan to, pag month old na sila, no? Lalo ngayon, marami tayong papisa, no? 100, more or less 150 heads po na sisiw yan. Dito na po sila nag-i-stay, no? Sa growing pen natin. Ayan. Meron tayong growing pen 1, 6 na kwarto to. Meron din tayo dito growing pen number 2. 6 na kwarto rin po to. Ayan. Ang itsura ng ating growing pen, no? So, paano ba natin ipapakita? Dito. Yan. Yan po ang growing pen natin. Number 2 to, 6 na kwarto. Ito, growing pen number 1, 6 na kwarto rin po, no? In case na po tayo ay maraming papisa, pati itong scratch pen natin dito sa harap, magagamit din po natin, no? Ayan. And then, yung 3 fly pen dito, breeding pen po natin yan, no? Ginawang breeding pen. Bali, may 6 tayo na fly pen. 3 rito. Meron din tayong 3 rito. 3 doon. So, yun lang po ang pag-share natin ng video sa gabing ito. Salamat po sa mga viewers and subscribers natin. Kung hindi pa tayo nakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe po kayo. Malaking tulong yan sa channel natin. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Peace.